Hindi na raw dapat patagalin ng Senado ang pag-aproba sa resolution of both Houses 7 na amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Ayon po yan sa Kamara. Sa gitna niyan, lumutang ang posibilidad na idiretso agad ang resolusyon sa COMELEC. Bagay na handa raw tanggapin ng komisyon pero pag-aaralan muna bago desisyonan. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Tina Panganiban Perez at Sandra Aguinaldo. Ngayong naipasa na ng Kamara sa Senado ang resolution of both Houses 7 para sa economic charter change, umaasa ang ilang leader ng Kamara na maaprubahan ito ng Senado bago mag-sinadya adjournment ang Kongreso sa May 25. Hindi na raw pwedeng patagalin pa ito dahil maiipit na sila sa paghahanda para sa eleksyon 2025. The guidance from the Speaker is to give as much time that the Senate requires in support of the President. However, we have to understand there's a limited time frame to do this. As many of us actually know, the elections are coming and we already cited that the most favorable time is for this to be passed before Congress adjourns sine die. Pero sa ipinasang RBH 7, walang nakasaad na paraan ng pagboto kung magkasama o hiwalay bang boboto ang Kamara at Senado, bagay na pinangangambahan ng Makabayan Bloc. Tingin natin sinadya na hanggang huli, hindi yun inamyendahan para maging silent sa pagboto, whether jointly or separately. Kasi last card ng Kamara na kung hindi talaga bibigay ang Senado, pwedeng peresahin na nito at i-interpret na ang pag-aproba sa RBH 7 kahapon ay pag-aproba na ng buong Kongreso kahit absent ang Senado. So far as the constitutionality of what we did is to be determined, that's not up to us. It's up to the Supreme Court to say so. Until it is challenged in the Supreme Court and until the Supreme Court have decided with finality, then we will stand by the legality of what we did. Bagamat ipinadala na sa Senado ang RBH 7, nauna ng pinalutang ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, posibleng idiretso sa COMELEC ang RBH 7 kung nakakuha ang Kamara ng 3/4 vote ng Kongreso. Kung mangyari ito, tatanggapin naman daw ito ng COMELEC bilang ilang bahagi ng kanilang trabaho pero pag-aaralan daw nila ito tsaka dedesisyonan. Simpleng issue lang po. Ang simpleng issue dito ay tama ba yung proseso na ginawa na ganito na pinareceive sa amin. At siyempre may pangalawang issue yan, kung ito ay pinapatanggap sa atin ng House of Representatives, ito ba ay sapat base sa saligang batas o kakailanganin natin ang Senado na meron ding counterpart na parehas na resolusyon. Pero hindi raw matatapos ito sa desisyon ng COMELEC at asahan ang aakyat ito sa Korte Suprema. Ikinatuwa naman ni Senador Sani Angara, head ng Senate Subcommittee on RBH 6, ang pagtatransmit ng Kamara ng RBH 7 sa Senado. Nag-statement sila na dadalhin nila sa COMELEC so nakakapagtaka yung ganong statement, di ba? Kung sa Senado transmit, yun ang tama. Pero aminado siyang hindi patiyak na may sapat na boto ang RBH 6 sa mga senador. Dito sa Senado, medyo pa rin, challenge makuha yung 18 boto, but ganun pa man, naghihiring pa naman kami. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo. Tina Panganiban Perez. Nakatuto kami 24 oras.